So, nag-i-invite sila ng iba't ibang artists. And, like, especially nung pandemic, diba, we couldn't do anything. Even online, ano? So, even online talagang kinareer. Kumbaga, hindi lang to yung parang, oh, mag-invite ka, tapos pakantayin natin sila. Hindi gano'n. There's a whole production number na ginagawa. So, talagang maganda yung show lagi. And I think they do that kasi nga, inaalay nila to sa mga teachers, to honor the teachers, to encourage them. So, gusto nila maganda lagi yung show. So, every year, laging pinapaganda. This year, like Ms. Shay said, hindi muna kami sa MOA. Pero mas iba pa rin yung show ngayon. Iba na naman. Ibang atake na naman. Meralco Theater kasi so it's more intimate. And you know what's exciting also is that parating iba yung mga nagpupuntang teachers. Iba-ibang grupo, iba-iba silang grupo. So, nakakatuwa na iba-iba yung nakakakita ng shows. Iba-iba yung nai-inspire ng show. So, nakakatuwa yun. Kasi, parang gabay guro lang yung gumagawa nito na... Di ba parang hindi mo naman nararamdaman sa radar ng mga tao na... Talaga ba? Mga teachers? Parang ganun. Pero sa gabay guro, ganun sila ka-importante. Na every year, di ba, may mga paraffol, may mga kung ano-ano, may prizes. Hindi lang sila manonood. Kumbaga, busog na yung mga mata nila, busog pa yung mga isipan at mga puso nila. Ito talaga, ginagawa lang ito ng gabay guro para lang matuwa yung mga teachers. They just really want to honor the teachers. And us, kaming mga artists, we're just very happy to be a part of such show na parang nagiging event siya. Actually, it really is an event every year. It's not just, let's put up a show. Kasi madami namang ganun eh. It's an event every year. You artists, you are thrilled to all of them. Kasi di ba, you big name artists performing in front of all of them. As thrilled. Oo, kasi yung mga, tsaka walang tumatanggi yata. Parang hindi yata sila wag tumatanggi. Parang pag nakita nila na, uy, nandun si ganun, dapat kasali din. Kasi kami mga artists, medyo mga ano din kami, mga plastic kami. Alam mo yung mga inggitera pa. Oo, ganun kami eh. Uy, kasama si ganun, ba't hindi ako in-invite? Meron kaming mga inggitera, mga artists. Sa totoo lang. Parang siniraan ko na sila. So, kaya pag na-invite sila, wala namang umaayaw. Siguro, two things lang then to add to Ms. Reg. The reason why we do this, yung tribute, is because we do not maybe thank the teachers enough of the impact that they've done to all of us in our country. Diba? So we do this. And then, they also feel appreciated and loved because all of the biggest stars, right, take time and their effort din, diba, to perform for them with all their love for the teachers. And siguro ma'am, two things na yung sabi nyo, ano yung pinaka-memorable sa akin sa kanila. Yung, Ms. Reg, if you remember, nag-Hong Kong tayo. So, nag-Hong Kong kami kasi ang issue ng debt at that time, masyadong mataas yung sweldo abroad. So, yung mga teachers umaalis ng domestic helper. So, naggawa kami ng campaign kung asan yung pinakamaraming mga teachers na gusto namin pabalikin dito sa Pilipinas. So, that was one of the reasons why we went to Hong Kong. And then, hindi lang yon, ang ginawa pa natin, sino pa yung mga OFWs na may mga anak na gusto mag-teacher? Na the reason why they're there is because they also want to feed and send their kids to school. So, nagbigay tayo ng scholarship at that time, mga 10, the first year was 10 and then 20, ganyan. So, and then, dahil nga hindi naman namin pinano at we were gonna go to Hong Kong, so, wala kaming budget sa mga car, ganyan. Tsaka, hindi si Miss Reg talaga, nag-train, tapos hanggang nakahanap na kami ng yung, yung coaster. Naglalakad kami doon, and sa kalsada, kasi wala kaming stage. So, sa kalsada siya kumanta.
Pero ang dami, siguro thousands of ano yun. Kasi every Sunday magkaka-get together yung mga Pinoy, di ba? So that's what we did. Na si Miss Reg kahit mainit, kumanta talaga siya para i-encourage yung mga teachers na nandun, bumalik sa Pilipinas para dito magturo. Kasi at that time, remember that teacher to student ratio was 1:90. Tapos hanggang gabi na, ano na nun eh, parang may night shift yung teacher. So, nag-encourage kami sa teachers na bumalik. So, yun ang project ni Miss Reg. For Mr. Gabby naman, we had this regional tribute din. We went to Agusan. Nagpunta tayo Agusan na, ano, di ba? Butuan. Pwede bang cut kita ng konti? Sige. Kaya pala nagpunta ako Hong Kong, parang konti na lang yung Pinoy doon. Diba? Nag-show kami eh. Parang, hindi na pala lahat ulit. Huwag ka na ibabalik doon. Pakita niyo yung pictures natin sa Hong Kong, meron tayo doon eh, di ba? Tapos yung kay Mr. Gabby naman, punta kami Agusan. Ito totoong story to ha. I don't know if you recall. So, nandun kami sa airplane, naantay namin yung siya, pinaka-last na ano. Wheelchair siya. So, because he had an accident the night before. And then most people, if they had an accident na ER sila, hindi na pupunta. Pero siya nagpunta. May tahi pa ako. May tahi siya sa paa niya as in. Tapos sabi ko sa kanya, dapat hindi ka na pumunta. Sabi niya, hindi, kasi commitment ko to sa mga teachers natin. So, eto na. Pagdating namin doon, kasi usually when we do regional, we fly in madaling araw. I just wanted to make a point, kaya ako nagpunta. Yung mga nag-excuse na hindi makakamunta dahil may sakit. Depende kung ano yung sakit, di ba? Pero kung nakakalakad ka ba, makakapunta ka pa, hindi naman life-threatening. Kung magagawa mo, gagawin mo eh. Dahil gusto mo yun. Pero feeling ko, ito kukwento ko din. Kasi baka hindi niya nakalimutan niya na muntik na kaming himatayin nung ano. Kasi sabi namin sa kanya, yung number niya kasi, yung magdadaan siya, tapos may mga teachers. Tapos ugali nito ni Mr. Gabby, bababa ka dun sa, na pinagkakaguluhan siya. Eh, unlike dito na may security tayo, dun sa probinsya kasi wala kaming dala-dala, di ba? Kasi, oo. So kami lang nag-fly in and out kami doon. So kami lang volunteers. The Norte. Alam mo nyo, hindi ko alam na pwede palang lumapit sa mga doktor na nagpatahi ako. Hindi naman ako lumapit sa iyo pala, no? Meron palang ganun. So, Sa Mr. Quickie. O, pwede na. This was really, and we knew it was, so habang nagpa-perform siya, kumuha siya ng teacher. Eh, ang ginagawa niya, yung binubuhat niya, imagine mo yung may tali siya sa foot talaga ha. So, nakatingin na kaming ganyan. Tapos, hindi. Ang ginawa niya, bumaba pa siya. Di, syempre, dinumog siya. So, yung city mayor doon, si Mayor Judy, yes. tsaka si Amante. si Governor Amante. Yes. Ang ginawa namin, kaming tatlo kasi naaapakan niyo, ginahawi namin yung mga tao, yung mga paa ng mga tao sa paa niya. Pero makakalimutan mo na yung sakit pagka nag-i-enjoy ka na eh. Hindi, no, pero pagtapos, kasi naka-rubber shoes siya nun eh. Nakitang-kita mo na, sorry, Gaba, nag-bleed yung ano niya. So after that, we had to rush him to the hospital. Ganon yung dedication niya sa Wala, teachers. maiyak na ako. Thank you. Salamat. Baka hindi niya naalala, pero totoo talaga. I was not expecting him to come. Kasi ikwento mo kasi kung anong nangyari. Dito nga, kwento nga kay Regine, nasa beach. Actually, nasa Batangas ako nun eh. Tapos, nahulog yung baso dun sa cupboard. Eh, yung paa ko tinamaan. Wala ako, nakapaalang ako nun. So, ito, nabasag sa paa ko. So, tayo, mutik tamaan yung ligament. Hindi na ako, yung toes ko, hindi na makagalaw. Hindi siya maliit na ano Anyway, sige lang. Okay. Yes, ma'am.